Inihayag ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na sa kabuuang 421 na ghost flood control projects na unang tinukoy ng ICI. Bibigyan nila ng mataas na prioridad ang 80 proyekto kung saan sangkot ang 15 hanggang 18 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito ayon sa dating PNP chief, titingnan din nila ang flood control project sa Cebu at aalamin kung ano ang naging dahilan bakit napakalaki ng pinsalang nangyari rito sa kabila ng napakalaking flood control budget na nakalaan sa lugar. Dagdag ni Azurin, nakikipag-ugnayan na rin ang ICI sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation upang makuha ang bid documents gamit ang subpoena power ng mga ito at upang maihambing din ng komisyon ang mga nakasaad sa dokumento sa aktwal na implementasyon ng proyekto sa lupa. We hope we can definitely kasi sa ngayon we are now getting yung mga bid documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. So we need to study yung bid document. Ibabangga namin yan dun sa actual na implementation of our projects. Out of the 421 is we are prioritizing the 80 projects na ang involved dyan are the 15 or 18 na contractors na minention ko. Idinagdag pa ng ICI Special Advisor na bukod sa Cebu, i-inspeksyonin din ng komisyon ang mga proyekto sa Ilocos Region. The other weekend nasa Davao kami. So this week we intend to go sa Ilocos Region naman. Okay. And then hopefully by Sunday nasa Cebu kami. So yun yung mga ongoing na na mga activities na ICI. Sa Central Cebu tayo sa Cebu City. And Mandawi. Basta yung mga badly affected na. Kaugnay nito, ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, magsusumite sila ng ulat tungkol sa mga flood control projects sa Cebu sa ICI. Isasubmit na namin ang report namin on Cebu sa ICI in the next few days. I-refer na namin sa kanila yon. Paliwanag ng kalihim, ito ay dahil ang Cebu ay kabilang sa mga probinsya na lubhang nasalanta ng nagdaang bagyong Tino at libo-libong residente rin ang naapektuhan. Bukod dito muling binanggit ni Secretary Dizon na sinimulan na nila ang pagsasaayos upang maipatupad ang matagal nang nakabinbing 2017 Flood Control Master Plan para sa Cebu. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.